I always have a saying, fix the problem, not the blame. Pangulong Bongbong Marcos, naka-genius mode, nakita ang isang maliit na detalye sa pagkakamali sa bridge. Grabe, bakit hindi ito nakita ng mga designer? Isang common sense lang na talaga namang ikinagulat pati ng mga ordinaryong Pilipino na masasabi mong, oo nga no, bakit hindi natin nakita ito? At grabe, mula kay Pinoy na krinedit kay Pangulong Duterte ay ngayon ay talaga namang nakakaya kung kanino man krinedit ang tulay na ito. Ating pag-usapan ang 900 milyon na tinipid sa Tatak Duterte Bridge sa Isabela at nakita ni Pangulong Bongbong Marcos ang maling disenyo. Kaugnay naman ang bumigay na tulay sa Isabela. Inaalam na ngayon ng DPWH kung tama ba ang paggamit ng solid na bakal imbis na malalubid na bakal at kung ano naman ang pwedeng ikaso sa truck na dumaan. Vine-verify rin ang video na pinaniniwalaang kuha sa aktwal na pagguho. Sampai ko mati ulit niya. Pasular ka talaga? Pasular siguro. Nakuha na ng mismong punto ng pagguho ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela nitong February 27. Ang pinsalang inabot ng tulay kitang-kita lalo mula sa ere. Pero hindi lang pala yan ang dumaan dahil kita sa CCTV bandang alas 8 ng gabing yon ang magkasunod na pagdaan ng dalawang truck na may dalang mga bato bago bumigay ang tulay. May pangatlo pa nga sanang sasampa, nakita naman sa anggulong ito. Dumaan yung isa, nakalusot. Pangalawa, yun ang sumabit na ba? Overstressed yung the bridge. The whole process is, okay naman, yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So this is a design problem. Titipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Yeah. You know, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. Isang maliit na detalye, isang hindi ka panipaniwalang pagkukulang, isang tulay na bumagsak na ngayon ay naglalantad ng isang mas malaking problema. Pero teka, paano nga ba ito nangyari? Alam natin, ang suspension bridge ay dapat mayroong cables. Iyon ang mismong dahilan kung bakit ito tinatawag na suspension bridge. Pero paano kung sabihin kong may isang tulay sa Pilipinas na tinayo ng walang kable? Oo, tama ang narinig mo. Isang suspension bridge na walang cables. Parang suntok sa buwan, hindi ba? Pero hindi ito kathang-isip. Ito ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Isang proyektong orihinal na may 1.8 bilyong pondo at nakita ito ng ating Pangulo. Ika pa niya na kaya nga suspension bridge ito kaibigan ay dapat may cables. Pero ito walang cables. At dahil nga nasabi nating 1.8 billion sana ang pondo nito, pero kinalaunan ay tinipid sa 900 million na lang. Ang resulta, isang disaster waiting to happen. At ngayon, bumagsak na nga. Pero teka, may mas malalim pang issue dito. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang proyekto ay sinunod naman daw ng kontratista. Ayon sa plano, by the book, ang pagkakagawa at nakapasa naman sa specifications. Pero kung tama ang proseso, bakit ito bumagsak? Ika pa ng ating Pangulo dahil mali ang mismong disenyo. Dito nagiging nakakagimbal ang lahat. Ang detalyadong disenyo ng tulay ay mahina na mula pa sa simula. Hindi lang ito ordinaryong engineering failure. Ito ay isang palpak na konsepto na tinuloy pa rin kahit mali ang plano. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba
upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng librong ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Naalala mo ba kung kaninong administrasyon ito isinulong? Ito ay isang Tatak Duterte project na minana pa mula sa administrasyong Pinoy. Ngunit pagkatapos ang pagkumpleto, inangkin bilang isa sa mga pinakamalaking infrastruktura ng nakaraang gobyerno. Ngunit ngayon, matapos bumagsak ang tulay, sino ang mananagot at parang ikinahiya na ng dating administrasyon na ito'y Tatak Duterte? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit nag-refit? Nung nag-construction pa lang, may nakita ng gumagalaw na mahina kaya kailangang balikan at i-refit. Pero kahit na retrofit na, bumagsak pa rin. Bakit? Dahil mula pa sa simula, palpak na ang disenyo. Kung titignan natin, nagtipid ng 900 milyong piso para makabawas sa gastos. Pero anong nangyari? Ngayon, mas malaki pa ang kailangang gastusin para itama ito. Ang pinaghirapan nilang itayo parang magsisimula pa lang ulit sa umpisa. Isang suspension bridge na walang cables? Imposible, pero nangyari. Isang proyekto na ipinagmamalaki noon, ngayon ay sanang kahiyan sa engineering. At isang problema na sanay na agapan, pero ngayon ay isang babala sa kung paano dapat binibigyang halaga ang kalidad kaysa sa pagtitipid. Dahil minsan, ang pagtitipid, mas mahal ang nagiging kapalit. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 7 verse 24. Kaya't ang sinumang nakikinig sa mga salita kong ito at nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang Kabagan Santa Maria Bridge ay isang malinaw na halimbawa na kung paano ang isang pundasyong mahina ay nagbubunga ng malaking kapahamakan. Walang matibay na pundasyon kaya bumagsak. Ngunit sa buhay espiritual, hindi lang pisikal na tulay ang maaring gumuho, pati ang ating pananampalataya kung ito'y nakatayo sa maling pundasyon. Ang ating Panginoon Jesus ang ating matibay na bato, ang tanging pundasyon na hindi matitinag. Kung ang ating buhay ay tatayo sa Kanya, sa Kanyang mga turo at sa Kanyang biyaya, hindi tayo basta-basta mabubuwal. Pero kung pipiliin nating magtipid sa pananampalataya, sa pagsunod o sa pagkapit sa ating Panginoon Diyos, mas malaki ang magiging gasto sa ating kaluluwa. Ang tulay na ito ay sumisimbolo sa maraming bagay. Ang ating tiwala, ang ating buhay at ang ating pananampalataya. Kapag hindi si Jesus ang nagdisenyo ng ating daan, tiyak na hantong ito sa pagbagsak. Ngunit kung siya ang ating inuna, anumang bagyo o pagsubok ay hindi makakasira sa ating pundasyon. Kaya ito ang tanong kaibigan para sa ating pagmumuni-muni. Ano ang pundasyon ng iyong buhay? Nakabase ba ito sa ating Panginoong Jesus o sa mundong madaling magbigay ng matatamis na pangako ngunit walang tunay na lakas? Magsimula tayong muli sa tamang pundasyon at ito ay masusumpungan lamang kay Kristo lamang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay ngong po Panginoon na ang tunay na pundasyon ay masusumpungan lamang namin sa aming Panginoong Kristo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ibase ang aming pananampalataya, ang aming karunungan at ang aming pagsunod lamang sa Kanyang mga bilin base sa mga turo ng aming Panginoong Jesus, ang banal na kasulatan kasama ng 10 utos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumakad sang-ayon sa inyong kagustuhan at magkaroon ng matibay na pananampalataya upang sa ganoon, anuman ang mangyari sa aming buhay ay hindi po ito guguho sapagkat alam po namin na kami po ay nakapundasyon sa matibay na bato na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyong pong kabutihan sa amin at sa inyong patnubay sa amin. At salamat sa inyong pong pag-ibig sa amin. At salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.